Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang 3 Amerikanong dayuhan sa Ninoy Aquino International Airport matapos mapag-alaman na sangkot ang mga ito sa kaso ng pangahalay ng menor de edad. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinco, ang mga dayuhan ay agad na tinungo sa bansang kanilang pinanggalingan at pinatawan ng paglabag sa Philippine Immigration Act. Bunsod nito, ang 3 arestado ay napapabilang na sa immigration blacklist at hindi na maaring makabalik pa ng bansa. Paulit-ulit na pagrereklamo ni Vice President Sara Duterte. Ito ang pinuna ni Iloilo 1st District Representative Jane dahil umano'y hindi ito ang pangunahing problema ng bansa. Para sa buong detalye at tutukan ng balitang dala ni Jade Buhoy. Matapos ang kabakailang pagsasalita ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mga karanasan bilang kalihim ng Department of Education o DepEd, ay pinuna ni House Deputy Majority Leader at Iloilo 1st District Representative Janet Garin ang kanyang pahayag. Ukol sa kongresista, walang katotohanan daw ang pahayag ni VP Sara sa isyong hindi maganda ang pamamalakad sa pondo ng DepEd. Aniya, malinaw daw na ang DepEd ang may pinakamalaking bahagi nito. Patutsada niya kung mayroon mang problema, maaaring mula ito sa kakulangan ng pamamalakad at sistema ng pagpapatupad. Ang pahayag na ito ay mula sa isyong pagre-resign ni VP Sara bilang kalihim ng DepEd bunsod ng kawalang suporta at problema sa budget. Tugon naman dito ni Garin, kung mayroon mang nangyaring hindi naaayon sa kanyang pamamalakad, nararapat na unahin niya ang kanilang tungkulin na magbigay solusyon sa problema kaysa pagbibigay kritisismo ukol sa kakulangang nararanasan ng sektor sa edukasyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, nitong kamakailan lang ay dumalo sa Luzon Regional Management Seminar 2024 ng Private Hospitals Association of the Philippines, Inc., ang Department of Health o DOH na kinatawan ni OIC Assistant Secretary Dr. Albert Francis Domingo. Sa nasabing kaganapan ay nagbahagi ng mga rekomendasyon ang mga opisyal ng mga pribadong ospital mula sa buong Luzon at tinalakay nito ang mga issue ukol sa kung paano maaring makinabang at makapag-ambag ang pribadong sektor sa pagpapatupad ng Universal Healthcare o UHC sa bansa. Binigyang diin din ni ASEC Domingo na handa ang kagawaran na makipagtulungan sa mga pribadong ospital dahil ang inaasahan ang mataas na demand para sa mga serbisyong pangkalusugan, lalo na ang primary care. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. PSA nagbabala sa publiko ukol sa mga nag-aalok ng pera kapalit ang national ID. PBBM inaprubahan na ang travel tax exemptions sa Palawan at Mindanao na patungo sa 3 bansa. MMDA papatupad ang Stop and Go scheme para sa parada ng mga Pilipinong atleta mula sa Paris Olympics 2024. PBBM kinondena ang insidente ng pangharas ng China sa eroplano ng AFP. Pagbabago sa retirement age ng mga pulis guro isinusulong sa Senado. 8 miyembro ng local terrorist group sumuko sa Maguindanao del Sur. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Sa pakikipagtulungan ng sandatahang lakas ng Australia, Canada at United States of America ay matagumpay na nagtapos ang isinagawang Multilateral Maritime Cooperative Activity ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa Western Command o WESCOM sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa.
Ang aktibidad na nagsimula mula noong ika-7 ng Agosto hanggang ika-8 ng Agosto ay nagtampok ng iba't ibang mga naval at air asset mula sa mga kalahok na bansa. Ayon sa AFP, layunin ng MCA na ito ang mapahusay ang interoperability at kooperasyon sa pagitan ng mga kalahok na puwersa ng bawat bansa upang itaguyod ang internasyonal na seguridad sa karagatan at isulong ang isang payapa at bukas na Indo-Pacific. Sa ibang balita, posibleng mabago ang retirement age ng mga pulis, guro, gayon din ang mga non-teaching personnel ng Department of Education dahil ito ngayon ay isinusulong sa Senado. Alamin ang iba pang detalye sa aking ulat. Posibleng madagdagan ng isa pang taon ang retirement age ng mga kapulisan. Ito ay matapos ihain ni Senator Amy Marcos ang Senate Bill 2758 na mula sa 56 years old ay itataas nito ang retirement age ng mga pulis hanggang 57 years old. Layo ng panukalang batas na ito na gayahin ang retirement age ng Armed Forces of the Philippines. Aniya, ito ay para matiyak ang pagpapatuloy at matatag na liderato at excellence sa mga kapulisan. Samantala sa ipinanukalang batas naman ni Senate President Chis Escudero, maaaring bumaba naman ang retirement age ng mga guro. Ayon sa Senate Bill 58, layo nito na maging 60 years old ang maging compulsory age retirement ng mga guro, pati na rin ng mga non-teaching personnel. Ito ay dahil sa kasalukuyan, 65 years old ang umiiral na retirement age nila. Makikinabang umano rito ang tinatayang higit na 100,000 mga retiradong guro at personal ng DepEd para gugulin ang buhay sa paggawa ng ibang trabaho. Mas makakapagbigay din umano ito ng oportunidad sa mga batang guro na nais magtrabaho sa DepEd. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Aprobado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang travel tax exemptions sa Palawan at Mindanao na patungong Brunei, Malaysia at Indonesia. Ito ay matapos lagdaan ng Memorandum Order No. 29 nitong kamakailan lang. Ang nasabing exemption ay tatagal hanggang sa katapusan ng Hunyo sa taong 2028. Makukuha naman ang Travel Tax Exemption Certificate sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. PSA nagbabala sa publiko ukol sa mga nag-aalok ng pera kapalit ang National ID. PBBM inaprubahan na ang travel tax exemptions sa Palawan at Mindanao na patungo sa 3 bansa. MMDA papatupad ang Stop and Go scheme para sa parada ng mga Pilipinong atleta mula sa Paris Olympics 2024. PBBM kinondena ang insidente ng pangharas ng China sa eroplano ng AFP. Pagbabago sa retirement age ng mga pulis, guro, isinusulong sa Senado. 8 miyembro ng local terrorist group sumuko sa Maguindanao del Sur. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Ang Philippine Air Force o PAF at ang Pacific Air Forces o PACAF ng United States ay nagsagawa kamakailan ng bilateral cooperation exercise kabilang ang fighter at airlift assets nito. 2 US Air Force FA-22, 2 Philippine fighter aircraft at 1 US Air Force transport aircraft
ang lumahok sa kaganapang ito na pinangalan ng Iron Blade. Ayon sa PAF, binibigyang diin ng magkasanib na pagsasanay na ito ang matatag na samahan ng Pilipinas at Estados Unidos at ang kanilang dedikasyon na panatilihin ang panrehiyong seguridad. Samantala, kinundena ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kamakailang pangaharas ng China sa eroplano ng Philippine Air Force habang nagpapatrolya ito sa Baho de Masinloc. Wala namang nasaktan o nasira, ngunit ayon sa AFP, delikado ang ginawang ito ng China. Alamin ang detalye sa aking... Hindi na lamang sa karagatan, ngunit kahit sa himpapawid ay may naitala ng pangaharas na ginawa ng China. Ayon sa pagsasalaysay ng Armed Forces of the Philippines, nagsagawa na naman ng delikadong aksyon ang China. Ito ay matapos magpakawala ng flares ang Air Force ng China sa direksyon ng ruta ng eroplano ng Philippine Air Force. Ayon kay AFP Chief General Romeo Bronner Jr., bagamat ligtas na nakabalik ang NC-2121 aircraft, kinokondena ng ahensya ang pangaharas na ito dahil inilagay sa panganib ang buhay ng mga sundalo na lula nito. Ang nasabing flares ay nakakasilaw at maaaring magpabagsak ng turboplane ng Philippine Air Force. Paggigiit pa ni Bronner, illegal din ito dahil isinagawa ito sa teritoryo at jurisdiksyon ng Pilipinas. Labag din umano ito sa Aviation Safety Regulations. Kinundena rin ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ayon sa inilabas na pahayag ng Presidential Communications Office, ang aksyong ito ng China ay illegal at unjustified. Ayon sa AFP, iniulot na ang insidenteng ito sa Department of Foreign Affairs. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, pinag-iingat ng Philippine Statistics Authority o PSA ang publiko sa mga taong nag-aalok ng pera kapalit ng litrato ng kanilang National o PhilSys ID. Paalala ng ahensya, dapat na sa otorisadong tao lamang ipinapakita ang National ID at hindi kung kani-kanino lamang. Ito ay upang maiwasan ang insidente ng identity theft at paggamit sa mga iligal na gawain. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, PSA nagbabala sa publiko ukol sa mga nag-aalok ng pera kapalit ang National ID. PBBM inaprubahan na ang travel tax exemptions sa Palawan at Mindanao na patungo sa 3 bansa. MMDA papatupad ang Stop and Go scheme para sa parada ng mga Pilipinong atleta mula sa Paris Olympics 2024. PBBM kinundena ang insidente ng pangaharas ng China sa eroplano ng AFP. Pagbabago sa retirement age ng mga pulis guro isinusulong sa Senado. 8 miyembro ng local terrorist group sumuko sa Maguindanao del Sur. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.